naman hindi susuko etong si Kibulok, mga kababayan. Eto mismong abogado nitong si Kibulok na si Atty. Torion ay nakikiusap na, mga kababayan, sa pamilya ni General Torre, sa asawa at anak ni General Torre, na pagsabihan etong si General Torre daw, mga kababayan. Kasi nga ayaw ng tantanan etong si Kibulok. Talagang pagka si General Torre at saka yung mga ka-teamwork niya na nasa sa taas, mga kababayan, na kumikilos din, talagang pag yun ang gumalaw, automatic mauhuli talaga at hindi tatantanan hanggat hindi nahuli etong si Kibulok. So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, may panawagan etong si Torion sa asawa at anak ni General Torre nung hindi pa gaanong nahuhuli etong si Kibulok, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sa misis po ni General Torre at saka sa mga anak niya, baka pwede po pagsabihan na medyo marami na po masyadong naaantala yung mga estudyante po namin, hindi na nakapag-eskwela. Kita nyo, mga kababayan, no? Saglip na idepensa yung kaso ni Kibulok, mga kababayan. Ano yung ginagawa ni Torre? Nananawagan sa anak. Ano yung ginagawa ni Torion, mga kababayan? Nananawagan sa anak ni General Torre at saka sa asawa ni General Torre na pagsabihan daw etong si General Torre, kasi nga daw, mga kababayan, meron daw hindi na nakakapag-aral, meron na daw, mga kababayan, parang nagiging problema dito sa KOGC. So kung titingnan nyo, saglip na idepensa nyo si Kibulok, pinapakita niya yung kahinaan nila. Saka ba naman nagkatala, abogado ka, na dapat inaasikaso mo yung legal battle ng kliyente mo kaysa magmakaawa ka dun sa mga tumutuges sa kliyente mo. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan ninyo, siguro hindi niya nakaya si General Torre, kaya ang ginawa niya, nakikiusap na siya sa anak at asawa nitong si General Torre. So ipagpatuloy pa natin. Yung mga miyembro po hindi na nakapagsamba, no? Yung iba pong mga miyembro hindi na nakakatulog sa kanilang mga tulugan po dito. Dahil po yung mga kapulisan ay nandito. Baka pwede niyo po sabihan yung papa ninyo, yung husband po ninyo, ma'am, na tama na, kawawa na po masyado ang mga KOGC members. Kita nyo, si Torion, mga kababayan, ano? Kala ko ga, magaling na abogado to. Bakit inuutusan mo na yung asawa at anak ni General Torre na baka pagsabihan etong si General Torre? Bakit hindi nyo ba kayang suhulan? Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba ang tanong nung isang taga kay OJC na babae kay General Torre, magkano ba? Bakit? Sanay ba kayong manuhol doon sa ibang mga opisyal? Bakit? Hindi ba kayo umubra kay General Torre? Hindi nyo ba kayang suhulan? Kaya magmamakaawa na kayo sa anak at asawa nitong si General Torre na baka pwedeng pagsabihan. Etong si General Torre na wag nang hantingin. Etong si Kibulok at umalis na dyan sa KOGC. Alam niyo ang problema kasi, mga kababayan, sabi nga ni Atty. Libayan, sinungaling etong si Torion. Di ba mismong si Atty. Libayan ang nagsabi noon na talagang sinungaling etong si Atty. Torion? Alam niyo kasi, ang isang abogadong magaling, dapat nakafocus lamang yan sa kaso ng kanyang kliyente at naghahanap yan ng ebidensya para maipanalo yung kaso ng kanyang kliyente. Ang problema, mga kababayan, siguro naman hindi nasakop ng pagiging abogado niya yung manawagan sa pamilya ni General Torre para pagsabihan si General Torre na tantanan etong si Kibulok, mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, etong ginagawa ni Atty. Torion na nananawagan siya sa anak at saka sa asawa ni General Torre, isang pagpapakita to ng kahinaan ng isang abogado, mga kababayan, lalo na't mabibigat yung kaso't demanda na ipinupukol sa kanyang kliyente. Biruin nyo, mga kababayan, paano mananalo to sa korte kung ngayon pa lang, sa law enforcement pa lang umiiyak na, mga kababayan. Kung sa law enforcement pa nga lang, gagamitin na agad yung anak at asawa para pagsabihan yung team leader ng law enforcement na yun, natigilan na yung kanyang kliyente. Bakit? Dahil ba hindi kaya ni Atty. Torion na ipanalo yung kaso pagka nasa sa korte na? Mahirap ba? Atty. Torion, nakala ko ba para sa'yo, pagdating sa'yo, mahina lang yung kaso na isinampa laban dito kay Kibulok? Kasi nga, matagal na naman daw yan ayon kay Torion at binuhay lang daw at ibinabalik. Kaya para sa kanya, mahina lang daw. Kung mahina pala yan, bakit hindi mo pinasuko una pa lang yung kliyente mo at ipinagtanggol mo na agad sa korte? Naroong alam mo pala kung saan nagtatago yung kliyente mo kasi kasama ka sa picture nung sumuko yung kliyente mo. Ako, nagtatanong lang naman, mga kababayan. Ano po ngayon, pagpatuloy pa natin? May kasabihan nga na hindi naman po allowed, consistent with free democracy,
that in your quest to implement one law, you will cause the violation of other laws, especially if the law violated is the Constitution itself. Ma'am, sabi po kay Sir, medyo grabe na po ang paghihirap ng mga taga-KOJC. Grabe pala yung ano mga kababayan, no? Yung epekto ni General Torre. Ano po dyan sa mga taga kay OGC. Kaya pala kung titingnan nyo mga kababayan, talagang gigil na gigil sila kay General Torre dun sa hearing at parang mga bata sila na inagawa ng lollipop na nagsusumbong kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil nga, hindi nila kaya etong si General Torre dahil alam nila na may pupuntahan yung ginagawang hakbang at pag-iimbestiga mga kababayan nitong si General Torre. Dahil nga mismong sumuko na etong si Kibulok, mga kababayan. So maliwanag naman, kung titingnan natin yung mga senaryo ng pangyayari, talagang etong si Kibulok siguro kaya niya naisipan na sumuko kasi pakiramdam niya mga kababayan, wala na siyang lulusutan. Lahat ng atensyon ng karamihan sa mga law enforcement natin nakabuhos na po sa kanya. Ano po, talagang handa siyang ipaaresto at handa siyang hulihin mga kababayan at tugisin kung magpapatuloy pa siya sa ginagawa niyang pagtatagok. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin mabuti dito sa nangyaring ito, isang malaking accomplishment ito mga kababayan sa ating mga kapulisan at isang malaking accomplishment po ito kay General Torre. Dahil ang magiging tingin na mga kababayan po nating Pilipino sa ating mga kapulisan, mga kababayan, talagang lumulugar sa tama at ginagampanan yung kanilang trabaho. Dahil nahuli nila yung isang pugante na talagang masasabi nating big fish, mga kababayan. Ano po, so ngayon,